Ang putumaya ay gawa sa glutinous rice or bigas na malagkit or bugas nga pilit. Famous ito sa mga Kabisayaan, especially sa isla ng Cebu. Madalas itong binibenta na nakabalot sa dahon ng saging at binubudburan ng muscovado na asukal. Usually, ito ay binibenta sa umaga bilang agahan o sa gabi bilang merienda. Dapat ganito siya, yung tamis niya, galing lang sa sugar na nilagay. Although, maganda din yung idea na may nakahalo na siyang sugar para hindi nalagyan ng sugar sa ibabaw. But this way, you can actually control it ng sugar na gusto mo. And of course, ang Tsokolate. ang putumaya, hindi kumpleto pag walang sikwate. Ang sikwati naman ay isang mainit na inumin na gawa sa madre de cacao or tablaya kung tawagin. Or minsan, tinatawag natin ito sa ibang bansa bilang cacao tablets. Ito ay tinutunaw sa kumukulong tubig na sapat lang depende sa kung ilang pirasong tablaya ang nilagay at saka nilagyan ito ng asukal para tumamis. Ito ang perfect na kapares ng putumaya. Yes, masarap. Sarap. Pero paano nga ba ang paggawa ng putumaya at ano nga ba ang mga sangkap nito? Mga ka-wonders, ito ang lulutuin natin sa episode na ito. Maayong adlaw mga kahigalaan, kami ang Wondering Kusina. Ako si Chakoy. Ako si Mark. Mga ka-wonders, Happy New Year sa inyong tanan. Happy New Year mga ka-wonders. Mga ka-wonders, ang lulutuin natin today is putumaya. We know that na ginawa na natin to before, pero yun naman is putumaya sa rice cooker, which is the fastest way on how to do the putumaya. Pero yung process na yun, walang tapol. And this is the original way, well, let's say closest to the original way on how the Cebuanos are making the putumaya, especially yung mga kapitbahay namin dyan. So, ito ang process ng Cebuano putumaya. Ito ang tapol na bigas or purple rice na tinatawag or minsan red rice. Isa ito sa mga local grains natin sa Pilipinas kaya hindi ito mahirap hanapin. Ito rin ang original na ingredient sa paggawa ng puto bumbong pagkatapos ito magiling. Sa recipe ng ating putumaya for today's video ay gagamit tayo ng 1 cup ng tapol na bigas or tapol na bugas at ilagay natin ito sa isang lalagyanan at huhugasan natin ito ng 2 beses. Pagkatapos, ibababad natin ito sa tubig for around 30 minutes. At of course, gagamit tayo ng malagkit na bigas o sa Bisaya, bugas nga pilit. Kung wala kayong mahanap na tapol na bigas or purple rice, pwedeng bigas na malagkit lang. Sa pagluluto ng putumaya ay gagamit tayo ng 1 kilo na katumbas ng 4 cups na malagkit na rice. Hugasan lang ito ng 2 beses at pagkatapos, ibababad natin ito sa tubig ng 30 minutes. At after 30 minutes, Pagsama lang natin tong tapol ba to? Yung tapol na tinatawag sa Cebu. Sa Cebu lang ba meron ganito? Or pulang rice, red rice. O red rice. Ayan. Ihalo lang natin siya sa malagkit. Etong tapol mga ka-wonders, this is the same rice or tinatawag din nila na purple rice. Ito yung same rice na pag giniling mo, ito yung ginagawang puto bumbong. Tingnan mo natin yung sabaw. Ayan. So now, dito sa ating steamer, meron lang tayong strainer para tumulo yung tubig dun sa baba. So, tingnan lang. So, pag linagay nyo sa steamer mga wonders, huwag nyo siyang haluhin kasi mahuhulog yan sa baba pag ginalaw nyo pa. Dapat hindi na siya gagalawin. In Cebu mga ka-wonders, there is really a clay pot na ginagamit para sa paggawa ng putumaya. Meron din itong mga butas-butas sa ilalim pero maliliit na butas, hindi kagaya nitong steamer natin na sobrang laki. It's also a steamer na ginagamit nila pero maliliit lang yung butas. So yan, nagpakulo na tayo ng tubig dito para sa ating Sa ating mix putumaya. putumaya na bigas. Yan, ilalagay lang natin dito sa ating steamer. Sa mga wonder system lang natin siya ng 40 minutes and then after that, isasalin natin sa lagayan kasama ng mga gata at mga luya asin na ating gagamitin. And then, lalagay ulit natin siya sa steamer. Balikan natin after 40 minutes. every now and then, kailangan i-check ang putumaya
Kagaya ng pinapakita ni Chef Mark sa video na to, dapat lagyan ng hingahan ang makakapal na bahagi para lumabas yung steam at makaabot sa ibabaw ng putumaya. Habang naghihintay ng 40 minutes, i-prepare lang ang ginger or luya. Magayat ng medium size na luya at i-chop lang ang 2 to 3 slices para ready na itong ihalo maya-maya lang. Pwede rin itong gawing juice kung ayaw ninyong manguya ang luya pag ito ay luto na mamaya. Sa amount na niluto nating putumaya, katumbas ang 2 lata ng coconut milk at 1 lata ng coconut cream, o katumbas ng a total of 6 to 7 cups of freshly squeezed na coconut milk. So now mga wonders, tapos na yung 40 minutes. Ganito na yung itsura ng ating Putumaya. Hindi pa siya putumaya, malagkit. Yung malagkit na may Yes. tapul. So right now, patayin na natin yung kalan and then timplahan natin yung ating gata. So meron tayo ditong 2 can ng coconut cream. Lagay lang natin dito sa ating lagayan. Ang coconut cream, mga ka-wonders, are usually yung pinakaunang piga. Then meron din tayong 1 coconut milk. So 3 can yung gagamitin natin. Then lalagyan natin ng luya, chop na luya. Tapos yung slice na luya natin. So, lagyan natin ng 1/3 cup of white sugar. Then, mga 1 teaspoon, tingnan natin, lagyan muna natin ng 1 1 tablespoon. 1 tablespoon na yata yung nilagay mo. 1 teaspoon pa lang yan. 1 teaspoon. Sige. Then, pwede natin siyang tikman. Ngayon, tikman natin kung tama na yung asin. Kulang pa siya. Kulang pa na asin. Lagyan natin ng 1 teaspoon pa. Yan. So now mga wonders, itong malagkit natin, ilalagyan natin dito sa ating gata na tinimplahan. Yan. Ayan. So now mga wonders, linisin muna natin itong ating steamer, pati yung tubig. Dapat bago yung tubig na ilalagay natin ulit. Mapali yan eh. Naluin lang natin malagkit dito sa gata hanggang ma-absorb nung ating malagkit yung gata natin. So yan. So i-rest lang natin siya ng konti. Mamaya matutuyo na yan siya after natin siyang i-rest. Mga 10 minutes. Mga 5 to 10 minutes. Meron na. So, balikan natin after 5 minutes. Yan. So, mga wonders, nagpakulo na ulit tayo ng tubig na para sa ating steamer. Ito na siya. So, bago yung tubig yung linagay natin. Tapos, lininisan lang din natin itong ating steamer. So, pakuluin lang natin yan. And then, ito na yung ating malagkit or putumaya na. Kasi may gata na siya. So, inabsorb na niya yung gata. Tingnan nyo. So, gagawin natin, ibabalik natin dito sa ating steamer. So, ilagay natin dito sa ating steamer. So, takpan muna natin siya hanggang kumulo. After 30 minutes or 40 minutes again, pwede na to. So, hayaan muna natin siyang naka-steam dyan. Gaya ng ginawa kanina ni Chef Mark, gamit ang kutsara or anuman na pwedeng makaporma ng hingahan sa ibabaw ng bahagi ng putumaya para makalabas ang steam nito para buong maluto pati ang ibabaw. At habang hinihintay nating matapos ang 30 to 40 minutes, gumawa muna tayo ng sikwate or hot chocolate drink. Ang sikwate ay known to have originated sa Cebu. Mitikuloso ang paggawa ng tableya bago pa ito gawing sikwate. Ang tableya ay pure at raw na tsokolate. Ito ay gawa sa cacao beans na binilad, niluto, giniling, at originally kamay lang ang ginamit sa paghulma nito hanggang maging bilog. And let's put in some sugar. Ayan. Brown sugar gagamitin natin para organic to organic ang labanan nito. Yan. So let's try that muna. In the old times, ang ginagawa nila ang pinaglulutuan ng sikwate or tsokolate ay ang batirol. Isang clay pot. Sometimes it's a clay pot, sometimes aluminum na siya.
So, ang nilulutuan natin ngayon is ang kettle mismo. According sa nabasa namin, ang pure raw chocolate or 100% cacao powder or tableya ay may flavonoids, which is known to be anti-cancer, antioxidant, anti-inflammatory at iba pa. Ito din daw ay nagpapalower ng blood pressure at it reduces the risk of diabetes. Yan kung pure chocolate lang at walang asukal ang hinahalo sa tsokolate. So mga wonders, luto na yung ating putumaya. Ito na siya. So ganyanin lang natin para lumabas yung mahulog yung tubig na naipon niya. Yan, patayin na natin yung ating kalan. At dahil miss na namin ang Cebu, putumaya, at kung paano ang serving ng putumaya, ginaya namin by way of how it is being served sa cone shape na dahon ng saging. As time passed, these days, plastic na ang gamit ng mga nagtitinda. Pero noon, dahon talaga ng saging ang lalagyanan nito. Although I could be wrong at baka may gumagamit pa rin ng dahon ng saging. Pero, ang natatandaan ko, ang sikwate, sa supo talaga nilalagay at hindi ito kasing ispiso at kasing thick ang texture kagaya ng gawa namin sa video na ito. Well, of course, hindi kumpleto ang putumaya pag hindi nilalagyan ng muscovado sugar. Minsan nga, we request for additional sugar. Mga ka-wonders, let's enjoy this putumaya and I hope you like this video. At mga ka-wonders, please, there is a better way on how to eat putumaya and sikwati together. Panoorin nyo hanggang sa kahuli-hulihan ng video na ito. Dapat ganito siya, yung tamis niya. It's galing lang sa sugar na nilagay. Although, maganda din yung idea na may nakahalo na siyang sugar para hindi nalagyan ng sugar sa ibabaw. But this way, you can actually control it ng sugar na gusto mo. And of course, ang Tsokolate. putumaya, hindi kumpleto pag walang sikwate. Yan. Yes, masarap. Sarap. Okay itong tsokolate na to. Okay pala to. Sarap. Namiss ko ang putumaya at saka sikwate sa Cebu. So once again, shout out sa mga kapitbahay namin dyan. Yung kapitbahay namin na matagal nang nagluluto ng putumaya dyan sa tabi ng daan sa Cogon Pardo, Barangay Cogon Pardo. Ganito yung natikman ko dati sa sa Cebu. Yes. It's always wrapped in banana leaves. Yung iba, nilalagay na nila sa plastic. Pero usually, it's like this. It's served in a banana leaf. May ganyan talagang aroma na binibigay ng banana leaf. Katakam-takam. So mga ka-wonders, if you like the recipe na pinapakita namin sa inyo today, ang Cebu Putumaya with sikwate, please don't forget to like this video and then subscribe to Wandering Cocina's YouTube channel and click that notification bell para updated kayo sa lahat ng mga bagong videos namin. And please don't forget to comment down below and share this video. Yes, meron din tayo social media account. Meron tayong Facebook, Instagram, and TikTok. Maraming salamat sa panunood mga ka-wonders. Kami ang Wandering Cocina. Ako si Chakoy. Ako si Mark. Stay cool, stay safe, stay blessed, and peace. The best way na kumain ng putumaya is nilagyan ko niya ng tsokolate, yung sikwate. Yan. And then lalagyan ko siya ng muscovado sugar and then sikwate. So in actuality mga ka-wonders, ang pagbili namin ng putumaya is talagang pinapartner namin sa sikwate. So similar to what I'm doing right now, pag nabili namin siya, nakabalot siya sa dahon ng saging, nilalagay namin dito sa mug or sa panaksan or bowl. Tapos yung sikwate ng pinlastic, yun, sinasahog namin or sinasabaw namin. So mukha siyang ganito. So konti lang yung nilalagay na muscovado sugar nung nagtitinda,
So kami mismo bumibili ng muscovado sugar at nilalagyan namin or minsan white sugar. So ito yung memories ko doon sa Cebu pag bumibili ng putumaya. Subong Cebu.